ate. Nagtahanap. Hindi ko kasi, tahimik kasi siya. So, hindi ko sabi ko, ano ba nangyari kay Rindy? Actually, nahanap kita kay Madam. So, ano nangyari kay Rindy? Hindi ko na siya nakikita. So, kung kaya nagkaroon po siya ng depression, anxiety. Magandang gabi po mula dito sa Cherry Hill, New Jersey. Kararating ko lang galing work. Kumain ng konti. Yun na yung breakfast, lunch, and dinner ko. Nandito ulit tayo sa ating tumba-tumba. Anyways, wala po ako sanang balak mag-reaction video today, but because maraming mga nag-request and at the same time, may mga nag-share sa messenger ko yung episode ni Sir Paul na nag-iyakan sila. So, hinihiling nila ang aking reaction, which yung episode po kasi na yun maraming subject po kasi yun. Ang isa doon na subject is yung pagsabi na si Master Ringring is dumadaan sa depression. At sinasabi doon ni Sir Paul na hindi nagte-text or hindi niya pinasabi na may mga ganun siyang pinagdadaanan. Kasi ganun po talaga yung depression na hindi mo sinasabi. Isa yun sa mga sintomas ng depression is that hindi mo sinasabi. Hindi mo talaga, kung pwede, talaga, nakakulong ka lang. Sorry, excuse me. Video kumate, lalamunan. Sinusolo mo lang, ayaw mo talagang i-share. Ganun po talaga ang mga senyales ng depression. Kaya, hindi mo talaga ini-expect na sasabihin nila sa'yo or magte-text sila sa'yo or tatawag sila sa'yo. Ikaw na lang na isang kaibigan ang makakaramdam na, uy, sandali, sasabihin mo ganun, ay, sandali, bakit parang hindi yata natawag, hindi yata na-text itong taong ito, dati naman, tawag ng tawag, text ng text. Pag mga may ganun po na pangyayari is, I suggest na tawagan nyo na yung mga kaibigan nyo or mga kapamilya nyo. Kasi most likely is may pinagdadaanan sila. Kung minsan dahil lang sa pagka-busy, pero kahit na busy ka in the days, itong current days, itong present days ng social media, na kung minsan kahit ano pang ka-busy mo, kagaya ko, kahit gaano ka-busy sa work, minsan nakukuha ko pa rin magpipicture, nagpo-post sa Facebook. Kasi, nowadays, wala tayong hawak kung hindi ang mga cellphone natin. Aminin natin yon na kahit nga sa trabaho, kahit yung form of communication namin ng mga nasa management at saka mga department heads is by cellphone. Meron kaming mga group chat, no? So, laging tayo nakahawak ng cellphone. Kaya yung mga may mga pinagdadaanan, kapag once na hindi na yan na-text sa'yo ng ilang araw at hindi na yan natawag sa'yo ng ilang araw, okay, mahina ang mga posts or walang mga posts sa social media or may post man is something na cryptic, tawagan nyo na po. So, yun ang isa sa mga nakita ko sa vlog na yun na nag-iyakan sila. Pangalawa na nakita ko doon is yung pag-reminisce nila, pag-remember nila ng mga early days nila na magkakasama bilang vlogger at yun nga yung nasabi nila na wala silang pambili ng ulam, kinakailangan nilang mangisda, nagre-rent ng apartment. So yung mga bagay na yun, doon mo makikita na ang kabutihan talaga ng isang pugong bihero, gaya ni Sir Paul, na nagsimula siya sa maliit, nagsimula siya sa mababa, at comparing to what he has now,
na marami siyang bahay, marami na siyang napundar ng mga lupain, maraming mga sasakyan, maraming mga natutulungan, maraming mga scholars, mga pabahay, and all that, is doon mo pa rin nakikita na though nag-umpisa siya sa mababa at ngayon is halos kumbaga hindi mo na siya maabot, pero ganun pa rin siya na down to earth, mababang loob pa rin siya. Kaya isa sa mga reason na nagugustuhan ko siya talaga, nag-umpisa ng manood ako ng mga charity vloggers. Hindi naman talaga ako kasi dating nanonood ng YouTube. Kahit na matagal-tagal nang meron ng YouTube. Parang nung nag-umpisa nga lang ako, para lang mai-video ko yung mga niluluto ko kasi gusto ng mga katrabaho ko kung paano ba gawin. So, kumbaga, nag-umpisa lang ako doon, hindi ko talaga kina-concentrate. Hindi ko ina-expect na magkaroon ng mga subscribers o ng mga, thousands of views, or hindi ko man inisip man lang na ma-monetize. So, wala po yun sa isip ko. Basta, talagang ano lang. So, what I'm trying to say is, wala talaga akong hilig na manood ng mga YouTube back then, unless na mag-ano lang ako, yung maghanap ako ng mga recipe. At actually, ayoko pang panoorin sa YouTube ang mga recipe. Mas gusto ko na i-google ko na lang siya, tapos gusto kong basahin, sandali lang, kaysa yung papanoorin ko na matagal. So yun, parang wala akong patience na manood ng mga ng YouTube back then. Na nag-umpisa lang naman talaga akong nanonood ng mga charity vloggers dahil nga nanonood na ako ng YouTube. Nanonood ako ng YouTube dahil sa Itbulaga, and then ayun, nakikita-kita ko na dumadaan sa feed ko ang Pugong Biyahero. At doon lang ako, kumbaga, nag-umpisa talagang manood, and then nakita ko rin ng iba, may ibang mga charity vloggers na pinapanood doon ako. Meron akong isa na sinuportahan, isang grupo. Nakita ko na rin yung iba. Ang kaso, nung nakita ko yung mga iba, hindi ko masyado silang type. Kasi parang basta hindi ko mahaba ang usapan natin. Pero nakita ko kay Sir Paul na actually hindi ko siya pinapanood pero dahil nakikita ko sa feed ko na may mga tinutulungan siya, nagpupunta siya sa bundok, tumatawid ng mga rumaragasang ilog. Nakikita ko yun sa feed ko, hindi ko lang pinapanood. Pero syempre nakikita mo yung picture, nakikita mo yung title. So I know na ang isang Pugong Biyahero, though hindi ko pa siya kilala, hindi ko siya pinapanood, alam ko na he's a charity vlogger. At hanggang ngayon nga na bigla ko na lang nakita na merong isang babae na sinasabi sa YouTube na na ninakaw ni Sir Paul yung kanyang padala. So kumbaga doon nagumpisa ang naging connection ko sa Pugong Biyahero. Dahil sabi ko sa isip ko, sandali, tika lang muna. Bakit mo sisirain sa social media? Ito, hindi ko pa ito napapanood talaga yung mga vlogs niya. Sabi ko, hindi mo pwedeng sirain ang isang tao na ginagawa niya ang mga dapat na gawin ng mga government officials. Pero itong tao ito, ordinaryong tao, yet ginagawa niya ang mga dapat niyang gawin para makatulong. Oo, tama, merong balik na financial comeback para sa kanya, pero alam mo yon yung nakita ko kasi yung sincerity niya, kasi pwede niyang gawin, kung pag-charity din lang naman, pwede naman niyang gawin yon kung saan, na hindi niya kinakailangan umakyat ng bundok o tumawid ng ilog. You know what I mean? Pero dahil sa dedication ni Sir Paul, na kahit sa matataas na bundok, matatarik na bundok, at mga ilog, pinupuntahan niya. So anyway, balik tayo sa usapan natin. Kaya iyon ang isa sa mga pinag-usapan nila, yung mga kanilang naging umpisa. At
Ayun nga yung sinasabi ko, kaya nagustuhan ko si Sir Paul kasi wala kang makikita na yung kaangasan sa mukha niya. Kahit pa like nakita mo talaga kung paano nag-rewind ako ng mga naunang videos niya na hindi ko pinanood. Kasi marami nang nagme-message sa akin nung mag-reaction ka kasi tignan mo si ganito, natulungan niya si Mylene, ganyan-ganyan. So, binalikan ko yung mga yon. At nakita ko na wala akong makita na pag-aangas pag siya ay nagbibigay. Yung talagang he's very down to earth na wala akong nababasa sa mukha niya na, oh, pasalamat ka, binibigyan kita. Nothing of that, in which nakita ko yon sa ibang mga, kunwari, charity vloggers, no? Kaya, sa totoo lang, si Sir Paul lang talaga ang pinapanood ko. At kung si King Lux, bihira siyang mag-vlog, pero pinapanood ko din siya. So, the rest ng mga suggestions sa akin na, panoorin mo yung ganito, ganyan. So, I tried, pero, no, I'm sorry. Hindi naman sa sinisiraan ko sila, hindi sa hinuhusgahan ko sila. Please don't get me wrong. Ang sinasabi ko lang, syempre, kanya-kanyang taste yan. At, syempre, sa tagal na natin, sa ano na to, sa trabaho na to, kumbaga alam na natin kung paano ang tinatawag nila na assessment. So, kung minsan na-assess sa aking panonood, nakikita ko kasi yung mga totoo na nanatiling mapagpakumbaba. At ayun, kaya talagang pinapanood ko pa rin si Sir Paul. So, dahil sa vlog na nag-iyakan sila na request nyo, yun nga, pangalawa, yun ang nakita ko na despite sa kanilang mababang pinagmulan at mataas na ngayon ang katayuan ni Sir Paul, ang kanyang financial status, ang kanyang fame, hindi pa rin siya nagbago. At isa pa doon na nakita ko, pangatlo na si Ringring, si Renz, isa pa to na nakita ko yung tunay nilang pagkakaibigan, hindi sila nag-iiwanan, no? Kaya sabi niya, kung may problema yung isa, sinasabi niya sa isa pag hindi na niya kaya. Ito lang ang masasabi ko. Having a very good friend is worth more than gold. Ang pagkakaroon ng isang totoong kaibigan, ito ay mas mahalaga pa kaysa sa pagkakaroon mo ng kayamanan. Ang tunay kasi na kaibigan, either may pera ka man o wala, nandyan sila sa tabi mo. Kung minsan mahirap kasi yung mayaman ka tapos maraming kumakaibigan sa'yo. Anong mangyayari pag walang-wala ka, di ba? Doon mo makikita ang tunay na kaibigan. At si Renz at si Ringring, isa sila sa mga tunay na magkaibigan. At yun din ang masasabi ko, I have like 3 very, very good friends. At that's enough for me. Tama na yun sa akin. I don't need a lot of friends kung hindi rin naman totoo sa'yo, you know? So, yun ang isa sa mga nakita ko sa episode na ito. Kaya yung iyakan na yun is talagang, ako din nga naiyak habang pinapanood ko. It's not because naiyak ako dahil umiiyak sila, no. Naiyak ako dahil sa mga tatlong subjects na nasabi ko sa inyo, no. Ang pagkakaroon ng depression, alam ko yan dahil dumaan ako dyan. Pangalawa, yung kahit sa pag-rise, pagtaakyat sa famous ni Sir Paul, na tili pa rin siyang mapagpakumbaba, which is yun ang magandang dapat na natutunan natin or ituro natin sa ating mga anak, sa mga apo. Yun ay ang manatiling mapagpakumbaba. Kahit pa saan ka makarating, huwag mong kalimutan kung saan mo ang pinanggalingan mo. Kasi yun ang magiging grounded ka na tinatawag, no? At ang pangatlo, yun yung tunay na pagkakaibigan, nandun yung loyalty, nandyan yung kasama mo habang buhay, na walang hindi pera ang pinag-uusapan, hindi kayamanan ang pinag-uusapan kung hindi ito ay totoong pagkakaibigan.
sabi ko na maraming lesson na makukuha tayo sa episode na to. Though, ikat na natin kasi masyado nang mahaba, pero higit sa lahat, yung sinabi ng Sir Paul sa huli, namimiss daw niya si Krishna kasi umuwi si Krishna. Tapos sabay bawi niya na, joke. No, it's not joke. Wag ako, Sir Paul. Wag ako. Wag mo akong hindi mo ako majo-joke, okay? Sir Paul, hindi mo ako majo-joke. Totoo yan, namimiss mo si Krishna. Ikaw ha, ayaw pang umamin. Mag-usap tayo pag uwi ko ng Pilipinas. Malapit na. Hindi ko muna sinasabi sa'yo. Alright, see you guys. Thank you. At maraming salamat sa mga nagre-request na mag-reaction ako sa mga kung iba-ibang episode. At I will do that. I'll try to do that. Sige, maraming salamat po. Good evening. Bye-bye. Ayun, wala po si Krishna dito, kaya siyempre malungkot tayo, wala siya. Uy!